Kadaigdig ay lagana, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Perseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kaniyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman naming kayo'y tapat at itinuturo ninyo ang buong katotohanan, ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Kayong mapag-imbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Panginoon, araw ng simbahan, at tayo'y natitipon sa gusto natin ibigay sa Diyos ang ating mga buhay. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ganun po ang ginagawa natin tuwing linggo. Ibinibigay natin sa Diyos ang para sa Diyos. Ngunit ano ba talagang ibig sabihin nun? Ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Yun ang sinabi ni Jesus Nazareno sa ebanghelyo natin ngayon. Minsan daw po ay mayroong dalawang magkaibigan na madalas magpunta sa Quiapo. Nagsisimba, nagnonobena, at medyo gipit sa buhay. Kaya't nung nagdarasal sila, sabi ng isang kaibigan, sabi niya, "Mahal na pong Jesus Nazareno, wala akong trabaho ngayon. Tulungan niyo po ako. Gusto ko po sanang magsimula ng negosyo. Tulungan niyo po ako. Kung ako'y bibigyan niyo ng 2 manok, yung 1 manok sa iyo, mahal na Senyor, yung 1 manok na langan sa akin. Lahat ng galing sa manok na para sa iyo, ibabalik ko sa iyo. Yung isa naman sa akin na po yung kabuhayan ko na ho yun. Tulungan niyo po ako." Narinig nung kaibigan niya yung dasal niya, 2 manok lang, magsimula man lang ako ng kabuhayan. Kalalabas-labas pa lang niya ng simbahan. Diyan pa lang sa Plaza Miranda,
Nagkaroon yata ng clearing operations, kaya nagkagulo dito sa may palengke. At laking gulat niya, may 2 manok na tumayo do sa harapan niya. Sabi nung kaibigan niya, ang bilis naman ng sagot ng Senyor. Kalalabas pa lang ng simbahan. Nandyan na yung manok. Tiningnan niya, walang umahabol ng manok. At lapit pa ng lapit sa kanya. Kaya sabi niya, balik tingin siya sa simbahan, tinaas ang kamay. Salamat po, ang bilis ng sagot. 2 manok, pangako po yan. Yung isa sa inyo, mahal na Senyor, yung isa ang sa akin. Kaya inalagaan niya yung manok. Lumaki-laki na at nangitlog yung manok. 2 itlog ang bawat manok. Kaya yung 2, dinala niya rito sa Quiapo. Sabi niya, para yan sa Senyor. Galing yan sa manok ng Senyor. Yung 2, pagkain na namin. Habang dumadaming itlog, binabalik niya sa Quiapo yung galing sa isang manok. Galing sa manok ng Senyor. Ngayon na, binebenta na niya, kaya gumaganda na ang kabuhayan. Ngunit isang araw, napansin niya, matamlay yung mga manok. Sabi niya, naku, may sakit. Sinisipon. Alam niyo ba, paano niyo malaman kung sinisipon ng manok? No? Tinuruan ako ng lolo ko para makita kung may sipon ng manok. Kaya sabi niya, naku, sinisipon yung manok. Binigyan niya ng gamot. Ngunit, sa kasamaang palad, no? Nung dumalaw yung kaibigan niya, sabi niya, ano na nangyari sa manok? Ayun nga, may sakit parehong manok eh. Ngunit, di katagalan, namatay yung isang manok. Dumalaw yung kaibigan, sabi niya, kumpare, ano na nangyari? Ayun eh, namatay yung isang manok. Sabi niya, paano na yan? Oo nga eh, malas naman. Namatay yung manok ng Senyor. Ang natira, yung manok ko. Paano mo kaya nalaman kung alin yung manok ng Senyor at alin yung manok mo? Parang may daya. Pag namatay sa Senyor na, yung mabuhay, yun ang sa akin. Alam niyo mga kapatid, minsan sa hatian, parang ganon. Pag may nadihado, yun ang sa Diyos. Pag may natira, yun ang akin. Kaya nga binabalaan tayo ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo ngayon. Opo, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Ibigay ang para sa tao. Pero hindi ito hinahati ni Jesus Nazareno. Hindi ito parang tinapay na hahatiin at sasabihin, basta ang sa kanan, yan ang sa tao. Ang sa kaliwa, yan ang sa Diyos. Yang manok na yan ang manok ng Senyor. Yan ang manok ko. Malas lang ng Senyor, yung manok niya ang namatay. Hindi ho hinahati ng Diyos ang buhay natin. Akala ng ibang tao, yun ang gustong tukuyin ni Jesus Nazareno. Kaya nga, alam nyo, itong talatang ito sa Biblia, ito ang, kung meron mang kabisado ang mga politiko, ito ang kabisado nila. Lalo na pag nararamdaman nila, nangungusap ang simbahan, tumutulig sa ang simbahan, nangangaral ang simbahan at tinatamaan sila. At sasabihin nila, lumalagpas na ang simbahan. Dapat ang Diyos, para sa Diyos lang. Yung kay Cesar, yan ang para kay Cesar. Ang sa gobyerno. Ang sa Diyos, ayan yung magsimba na lang kayo, magprosesyon na lang kayo, magdasal na lang kayo. Pero hindi ho ganon ang naisipahiwatig ni Jesus Nazareno. Kaya nga sabi niya, ang ibig niya talagang tukuyin, ibigay mo sa tao ang para sa tao. Ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Kaya nga sa unang pagbasa, si Propeta Isaías, tinutukoy niya si Ciro. Sino ba si Ciro? Si Ciro daw ang dakilang mandirigma, ang emperador. Hindi siya Hudyo. Pero sa dinami-dami ng tao, siya ang ginamit ng Diyos
para makauwi uli ang mga Hudyo, para maitayo uli ang templo sa Jerusalem. Kaya kataka-taka, bakit ang pinili ng Diyos hindi Hudyo? Hindi kasama sa bayang sinisinta niya, kundi isang dayuhan. Hindi nga naniniwala sa Diyos, si Ciro. Pero siya ang pinahintulutang maging pinuno ng Diyos. Opo, makapangyarihan si Ciro. Malakas si Ciro. Walang makatatalo sa kanya. Pero ano sabi sa huli? Ngunit tandaan mo, isa lang ang Diyos, wala nang iba. Oo, ikaw ang hari, ikaw ang emperador, ikaw ang mananakop, pero hindi ikaw ang Diyos. At yun ang gustong sabihin din sa atin ni Jesus Nazareno. Ibigay sa tao ang para sa tao, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Pero minsan nababaliktad natin. Ibinibigay natin sa tao ang para sa Diyos. Kaya nga may mga taong nagdidiyos-diyosan. Akala nila sila na pinakamataas sa lahat. Akala nila sila ang masusunod sa lahat. At ang mas nakakalungkot at minsan masakit mang aminin, kahit mga deboto pa tayo ni Jesus Nazareno, ibinibigay natin sa Diyos ang para lang sa tao. Nakakalungkot, di po ba? Yung para sa tao, yun yung inaangat natin. Ginagawa na natin silang Diyos. At kaya naman tuloy may mga tao, kung ituring na lang ang buhay ng tao, ganun na lang, ang daling patayin, ang daling apihin, ang daling dayain, ang daling tapak-tapakan ang ibang tao. At pinapahintulutan natin yun. Pumapalakpak pa tayo. Tinatawanan lang natin. May pumapalit na sa Diyos at hinahayaan nating ibigay yon. At yung para sa Diyos, ano ba ang para sa Diyos? Paggalang, pagmamahal, pagsunod. Pero hindi yun ang ibinibigay natin sa Diyos. Ang Diyos, parang katulad lang ng ibang tao. Kung yung ibang tao, pwede mong sundin o hindi, parang ganun din na nangyayari sa Diyos. Lalo na kapag ang usapan, politika, pera, pamilya, pagkakaibigan, aminin natin, parang yung manok yan ni Senyor, yun ang natatalo. Yun ang naiiwan. Yun ang nawawala. Kaya mga kapatid, ibigay natin sa Diyos ang para sa Diyos. Opo, ngayong linggong ito, nandito tayo. Nagsisimba tayo. Pero tandaan natin, hindi lang yung isang oras na nasa simbahan tayo, yun ang binibigay natin sa Diyos. Mamaya, Lunes hanggang Sabado, mahal na Senyor, akin na yung oras na yun, ha? Ako nang bahala doon. Yung isang oras lang ang sayo, yung isisimba ko. Magpapakabait ako pag nagsisimba ako. Pero paglabas, ako na yon, akin na yon. Hindi po ganon. Lahat ibinibigay natin sa Diyos. Yung trabaho mo, yung pamilya mo, sana po yung kung meron ditong tatakbong barangay, chairman, kagawad, yung tungkulin mo, pagbibigay mo rin yan sa Diyos. Tandaan mo yung sinabi kay Ciro, isa lamang ang Diyos at hindi tayo ang Diyos. Tao lang tayo. Huwag tayo magdiyos-diyosan. At huwag din naman tayong sumunod sa mga nagdidiyos-diyosan. Huwag natin ilaglag ang Diyos. Huwag natin bitawan ang mahal na pong Jesus Nazareno dahil sa konting pabor na matatanggap natin sa mga nagdidiyos-diyosan.
Huwag ho kayong matakot magbigay sa Diyos. Huwag ho kayong matakot mag-alay sa Diyos. Ibigay sa Kanya ang tama, ang totoo, sapagkat akala natin minsan pag nagbigay tayo, di ba? Ang karaniwan nating pangunawa, pag nagbibigay ka, nawawalan ka, nauubusan ka, nababawasan ka. Hindi po yung totoo tungkol sa Diyos. Siguro nga, pag nagbigay ka sa tao, mababawasan ka. Pero pag nagbigay ka sa Diyos, hindi ka kailan mababawasan. Dahil alam nyo ba, kahit naman hindi tayo magbigay sa Diyos, hindi siya kakapusin. Hindi siya mawawalan. Kung hindi ka magsimba ngayon, hindi kawalan ng Diyos yun. Kawalan natin yun. Kung hindi ka magpasalamat sa Kanya, hindi magtatampo ang Diyos. Kung ang tao nagtatampo pag hindi pinasalamatan, kung ang tao parang may kulang pag hindi kinilala, hindi ang Diyos. Ganon kabuti ang Diyos na yung inaalay natin sa Kanya, yung ibinibigay natin sa Kanya, para pa rin sa kabutihan natin. Hindi siya ang nawawalan. Pag nagdadamo tayo sa Kanya, tayo ang nawawalan. Tayo ang nauubusan. Kaya huwag kang mag-atubili. Huwag kang magdalawang isip na sumunod sa Diyos. Ibigay mo sa tao ang nararapat sa tao. Pero huwag mong kalilimutan, ibigay mo sa Diyos ang para sa Kanya. Sapagkat ang ibinibigay mo rin sa Kanya, sa bandang huli, para pa rin sa iyo. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto na naman kami. Inaalay namin ang lahat-lahat sa iyo. Sapagkat galing kami sa iyo at tutungo kami sa iyo. Ayaw namin mawalay sa iyo. Kaya nga, kahit mahirap, kahit delikado, kahit marami kaming ginagawa, naririto kami. Dahil gusto naming sabihin, ikaw lamang ang Diyos, wala nang iba. Patawad po kung minsan mas sinusunod namin ang tao. Mas ibinibigay namin sa tao ang para sa iyo. Nabubulagan kami, natutokso kami, nalalasing kami sa pera, sa kapangyarihan, sa samahan, nakakaligtaan namin ang para sa iyo. Ipaalala niyo sa amin lagi na kami para sa iyo, sapagkat ang tunay na pinagpapala, ang tunay na hindi mauubusan, ang tunay na mabubuo ay ang nagbibigay, nag-aalay, nagpapasalamat at sumusunod sa iyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.